pag-usapan natin yung diwa talaga ng Semana Santa. At ano nga, saan nga ba nagsimula ang mga ikangay tradisyon na ginagawa ng mga Pilipinong Katoliko pagka ganitong pagkakataong mahal na araw? Alam pa ba ng mga Gen Z yan? Alamin natin. Sa may tuturing ng suki ng ating himpilan, si Professor Michael Charleston Xiao Chua. Sir Xiao, good morning. Johnny Baez. At Drew na sinalag po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Good morning po, Prof. Ay, makasaysayang umaga po, Sir Drew, kay Love Lines at sa lahat ng mga nakikinig sa DWIC. Sa kabila pa yung intro mo sa akin, ha? Ang tagal na nun, Tagal na nun, naalala mo pa, Prof. Anyway. Ano yun, humubog sa kabataan ko yun. Uy, hindi ako original dun, ha? Ang original papa. Ang original doon si Joey Galvez. Di ba? Louis Galvez, yes. Nabutan ko rin yun. Bilang, yun ang kababata mo, Prof, di ba? Biro lang po. Pinagagaan lang natin dahil sa, anong tawag ngayon? Miyerkules Santo. Ngayon. Ang unang katanungan, Prof. Xiao, saan nagmula ito? Ito bang mga panata natin? Ito po bang mga tradisyon natin? Original ba sa atin to o paano natin nakuha ito? Well, ang madaling sagot dyan, di ba sinakop tayo ng mga Espanyol, Po. dinala nila yung buhay ni Cristo tsaka yung paniniwalang Katoliko. So yung Quaresma, Lenten season. Kasi pag sinabi mong Quaresma, 40, 40 days. So yung pinakahuling bahagi ng 40 days, yun yung Semana Santa o yung Holy Week, yung Passion Week of Jesus Christ. So ginugunita nito yung pagpapakasakit na ni Yesu Cristo, Diyos na totoong Diyos at tao ring totoo, Diyos na nakipagkapwa-tao sa tao, na sinakripisyo yung sarili niya bilang Lamb of God. Ibig sabihin, kordero ng Diyos na papatayin, isasakripisyo para malinis ng kanyang dugo ang kasalanan ng sangkatauhan. So that's really the gospel story, the good news. Tapos after 3 days, Easter naman, siya ay mabubuhay na maguli. So yan, nakuha po natin yan sa Spanish. Pero yung sa aking pag-aaral po, no, sa natutuhan ko sa kasaysayan at kultura, hinalo natin yung mga iba't iba nating tradisyon din sa paggunita ng Semana Santa. So halimbawa, yung penitensya. Yung nagpepenitensya tayo, nagpapakasakit, di ba, ng sarili para magsisi sa kasalanan. Nakuha natin sa mga Espanyol yan. Pero meron ng ganyan din yung mga ninuno natin na kapag namatay naman yung hari, parang tinatali nila ng ratan yung mga sundalo, yung mga kawal ng hari bilang paggunita sa hari. Tinatali nila ng ratan yung sarili nila. No, may mga ganyan. At yung pag-awit ng pasyon ay tila ito rin yung pag-awit ng mga babaylan sa epiko ng mga bayani. Na ngayon, ang bago nating bayani, si Yesu Cristo na. So may mga ganyan tayong nakikita na naghalo yung tradisyong katutubo at yung Kristyanismo po. You were saying, Prof. Xiao, na may original tayo? Parang naihalo natin. Naihalo natin dun sa tradisyong Espanyol. Opo. Kasi gano'n naman talaga para maging effective yung Christianity, humahalo talaga yung kultura para makarelate tayong lahat. So kung hindi tayo sinakop ng mga Kastila, meron tayong sarili most probably at yun yung ginagamit natin ngayon. Tama po ba? Hindi, ang mangyayari dyan, pwedeng nakarating pa rin yung mga Kristiyano dito na kasi masipag silang mag-evangelize Pero marami siguro sa atin, may sarili tayong relihiyon, yung paniniwala na lahat ng bagay ay may espiritu o kaluluwa. Ang tawag doon ay anito. Anitoismo. Okay. Anito. Okay. So, yung mga nakuha natin, mga namana nating yung pagpapapako sa krus, yung yan ba sanggaling yan? Prof. Xiao. May ilang, kasi ang tawag na dyan yung extreme. Extreme na yan. Yung pagiging Prof, nawawala ka, Prof.
Sandali lang po. Yan. Iikot lang. Yan. Ayan. Yung extreme po cases na ganyan, na dinagaya po yung literal yung passion ni Cristo. Ano kasi yun eh? Prof, nawawala ka. Opo, Prof. Lapit po kayo ng konti. Lapit po kayo ng konti. Konting ikot pa, Prof. Wait lang. Ito po. Ayan. Ito na po. Ayan. Apa yan. Okay na. Okay. So, si Cristo kasi, yung iba, extreme. Dahil lang nangyari, literal na ginagawa yung pagpapapako sa krus, ginagaya si Cristo. Mhm. So, yan po, pag makita nyo, sa atin kasi, umakmayan dahil very visual tayo. In fact, di ba, kanina pinag-usapan natin yung penitensya, ginaya natin sa mga Spanish. Sila kasi ang ginagawa nila, ano yun, yung nagpapalo lang ng lubid. Aha. Tayo, pinadugo natin. Tapos yung nagpapapako sa cross, yun yung extreme version yan. But this is really because we are a visual people. And pag tinignan mo yung point kasi nung ginawa ni Cristo, sacrifice, gusto gayahin din natin kasi visual tayo. So very powerful sa atin yun. Opo. At may mga kasama na rin yung local belief. So halimbawa, kapag ikaw ay may sakit o yung nanay mo ay may sakit, parang ang nangyari kasi noong unang panahon, yung dugo ng baboy, di ba? Kinakatay yung baboy, dugo ng manok, pinapahid sa may sakit. Alay. Oo, tapos, alay. Tapos, gagaling yung tao. Pag nagpahid ng dugo. Meron na tayong ganun noon eh. So, ano yan, kasama na rin yan doon sa mga paniniwala. Hindi sanctioned ng Katoliko, pero nandyan sa ating paniniwala. Po. Nga po yun nga ang question ko, Professor Xiao eh. Bakit, kumbaga, hindi mapigilan kahit mismong simbahang Katolika na ang nagsasabing hindi dapat gawin? Kasi ano yan eh, pagka ganyan, tradisyon. Tradisyon yung, parang yung ano lang yan, yung traslasyon eh, sa Nazareno na mahirap nang pigilan. Kaya ang ginagawa na lang natin, of course, is we ensure na safety, the safest possible. So, halimbawa, siyempre ngayon, may mga doctors on standby, diyan sa kutod, diyan sa nagpapapako sa krus. Siyempre, kailangan disinfected ang mga pako na gagamitin. So, yung ganun na lang. Right. Naalala ko pa, pati yung tama, di ba, Prof? Kapag ganitong panahon, maraming umaakyat sa Banahaw. Tsaka yung nagre-renew ng kanilang mga anting-anting. ng kanilang mga anting-anting, agimat, yung mga langis. Yan. Baka maraming oil doon. Di ba? Ibang klaseng lang. Baka Interesting kailangan yan. nila doon, di ba, ng oil. Di ba? Yung ganon, hindi natin naman sa Espanyol yun. Tama ba? Hindi, atin yun. Atin yun. yun. Kasi, interesting yan kasi, yung paniniwala na pag Sabado de Gloria, patay ang Kristo. So, kaya doon nila ina-activate yung anting-anting. Kasi sa anting-anting story, iba kasi yung storyas ng Diyos sa anting-anting. Ang nangyari doon, may bathala yung Pilipinas. Tapos dumating yung tatlong Kristo, yung tatlong persona ng Kristyanismo. So magkaiba pa yun. Yung tres personas, naglaban yun sa bathala, nakipaglaban sa bathala ng Pilipinas yun. Kaya pagpatay yung Kristo, yung bathala, parang ina-activate niya yung mga anting-anting natin. Alright. Tungkol sa Kristo naman, bakit naman natawag na Kristo yung nasa sabungan? Oo. Ayan, hindi ko na napag-aralan yan. Pero, yan ang pinakabanal na na sugal no? Kasi andun may yung Kristo. Kristo. pinakabanal na sugal. Tugal pa rin. Okay, dyan galit na galit si Kristo nun sa isang simbahan, di ba? Yung mga nagsusugal, tinaob niya yung mesa. Anyway, yung pong transition ng pabasa, Professor Xiao, may mga pangyayaring nirarap na ito, kinakanta ng ibang version. Paano? Kanya-kanyang cover. Paano nagsimula ito, Prof? Okay. Ano yan kasi tayong mga Pilipino mahilig talaga sa pagkanta. Kinakanta natin yung mga kwento, yung mga awit, unang panahon pa lang. So, Original natin nangyari yan? Oo. Ang totoo to, no? Kasi yung pasyon, kasi yung Biblia hindi pinapabasa sa Pilipino yan nung unang panahon. Kasi pag binasa daw ng mga karaniwang layman yan, lahat na lang ng relihiyon may tatatag, sabi ng Katoliko. So, bawal basahin ng Biblia. Oo. So, paano natin nalaman yung buhay ni Kristo? Kultura, visual, sinakulo, posisyon. At ito naman, yung pasyon,
ginawa ng isang, ano to, Indio ang gumawa nito. Boy siya sa printing press ng mga Jesuita. Si Gaspar Aquino de Belen. At si Gaspar Aquino de Belen, sinulat niya ng patula ang buhay ni Jesus tulad ng isang epiko. So yun ang kinakanta natin. Ngayon, ano yan? Ihalo na natin yung pag-aaral ni Lars Raymond Ubaldo ng ng Lasal na yung pag-awit sa pasyon ay parang tagulaylay o dungaw ng Ilocano kung saan kinakanta yung patay, kinakantahan yung patay ng buhay niya, ng mga tao. Yun, parang rap din yun, parang flip top yun na spontaneous, kakantahin yung buhay. Tapos sa chanting. Ngayon, ang nangyari, kasi ano yan ang devotion kasi sir, ganito yan paano mo ba may experience yung divine in such a way na hindi mo ito nararanasan sa araw-araw? This is not your daily experience. Kaya tayo nagde-devotion to experience the divine. Meron kang parang exalted feeling, transcendental, no? Parang nasa high ka. So, I don't know kung nakaka-relate yung mga kabataan to adapt to the tradition para ipagpatuloy yung tradition, gumagawa na ng mga bagong mga paraan. Correct. Mga pop song, mga rap, di ba? Now, of course, ang kailangang makita dito, kasi tayo baka hindi natin naiintindihan, siguro ako pag-aaralan ko siguro yan, ano ba yung epekto sa kabataan nung mga ginagawa nilang yan? Kasi kung nakakabuti naman sa kanila yan, at dyan sila nakaka-relate, bakit natin pipigilan? Alright. So, but I need to study. Magandang pag-aralan na isip ko ngayon dahil sa tanong niyo. Opo, Prof, in the advent of social media, sa tingin mo ba, buhay pa ba yung tradisyon na ganito? Kasi alam naman natin, of course, online na lahat. Online na lahat, di ba? Do you believe na it's still alive, kumbaga, nandito pa yung essence. Naghihingas pa ba yung Yung spirituality. ng mga Pilipino up to now? Napakagandang tanong, kasi sa social media, at least sa algorithm ko, marami pa rin nagpo-post tungkol sa Holy Week, tungkol kay Jesus, ngayong Semana Santa. Kaso siyempre, naalala mo nung panahon ng wala pa yung mga cable TV, wala pa yung mga internet. Talagang pag Semana Santa, walang balita. Diba? Puro mga buhay ni Jesus ang pinalalabas sa Ten Commandments ni Charlton Heston. Mapapareflect ka talaga. Tapos, alam mo, pag Biyernes Santo, talagang tahimik. Correct. Walang maingay. Bawal lang Ultimo pagligo, bawal. Bago mag-alas stress, kailangan nakaligo ka na. Tsaka tatalong ka. Pag Sabado de Gloria, doon lang pupunta sa La Union tsaka sa Pangasinan yung mga tao, di ba? Pero Para ngayon, maligo. nagpo-post ng pang Holy Week pero nasa Boracay. Actually, yun yung Diba? medyo syempre, ako nadidistract din kasi imbis na magnilay ako, pag tinignan ko yung Instagram ko, iba yung nakikita ko. Oo. Diba? Nakabikini. Pero yun na nga, siguro, nakikita ko naman na yung maraming kabataan ng nagpa-participate sa sinakulo, maraming kabataan ng active sa parokya na nagpa-participate sa mga pasyon, yung pabasa. So ako naniniwala. Ako kasi pag tinignan mo yung devosyong Katoliko, sa Europa kasi nababawasan ng Katoliko . Pero dito sa Pilipinas, nadaragdagan ng mga devout Catholics. So ako naniniwala na bagamat ako'y protestante, malakas ang pananampalatayang Pilipino. Malakas ang pananampalataya sa Kristo, So, iba man yung ating ekspresyon ng ating pananampalataya, ay magpapatuloy itong mga gawain ng Semana Santa. Last on my part, I hope you won't mind, medyo personal ito. Dahil ang tunay na pangalan mo is Michael Charleston. Saan galing yung Siaw? Kasi binansagan ako ng mga classmate ko nung grade 4, actually, particularly my classmate Alvin Garcia. Pinagbaliktad niya yung Chua. Ginawa niyang Chau. No? Wow. So kaya ako naging Chau. Kasi Tapos, sa nung amin, naging Chau ako, sa industriya, pag sinabi kang Siaw, how Siaw, illegal ka. correct. Fake Diba? ka, fake. Tapos, pag yung Siaw naman, maliit. Kaya ang laki-laki ko. So may ibang maliit sa akin.
Yan ang problema. Anong counterpart ng shower pag sinabing para malaki? Ay, nakalimutan ko. Hindi yan ako nagsa-Chinese. Sa ano ba? Sa Chinese. Nang we? Sa Chinese. Oh, yan. Sa Kalala mo yun. Okay. Yung pala history na. Anyway, so Prof, baka may karagdagan kang pa-mensahe sa ating mga kababayan ngayong Holy Week. Well, una sa lahat, ang mahalaga lang naman pag Semana Santa, sana gamitin natin yung pagkakataon kasi mabilis yung buhay ng tao ngayon. Mas masyado ring maraming mental health. Siguro, magmuni, tumigil sandali, isipin ang mga biyaya na binigay sa atin ng ating Panginoon, 'di ba? Na hindi lahat ng nangyayari sa atin ay stress, kasamaan, krisis. Tingnan din natin yung mga mabubuting bagay. Magpasalamat tayo at humingi tayo ng tulong na lalo bilang isang bansa ay palakasin yung loob natin sapagkat kailangan natin ngayon yung lakas ng loob, tibay ng loob na nanggagaling, hindi galing sa sarili natin, kundi somewhere else. So, yun po. Yun lang naman po. Magpakatatag po tayo. Alright. At Professor, as always, maraming salamat sa pagkakataon. At from time to time, maabalahin ka namin for some magagandang isyong dapat pag-usapan. Salamat po, Prof. Thank you so much. Ingat po kayo. And God bless. Salamat po. Salamat Alright. po. God bless. Po mga kabalitaktakan, si Professor Michael Charleston Xiao Chua. Isa pong historian niya.